Sinabi mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya, pero bakit dito, suabe? Di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo ng sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina, si Senator Amy at ako, nag-uusap kami o paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, oh wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Hindi po mangampanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong mga nag-opening remarks at nagbigay ng prayers. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko lang po mula sa ating programa. Si Ma'am Elizabeth Domingo de Guzman at si Rosela Vedua Orbeta. Maraming salamat. Alam niyo po kanina, naramdaman ko na na Filipino event to kasi kumakanta na kayo at meron ng video okay sa harap Doon ko na medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito. Kantahan na talaga ito. Tapos, kumanta na. Si Attorney Jimmy Bondoc, sabi ko, patay na to. Gumano na ako kay Senator Amy, anong handa mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, ako din yung naghanda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, wag na tayo kumanta, wag na.
muna kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaduhin ko muna yung kanyang moves. Kaya po, tapos naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko, patay, wala akong handa. Noong po kinakanta yung You Raise Me Up, ito po ay alam nating lahat, kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam niyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre ano yung damdamin ko sa kanta, pero naalala ko lagi sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok, huwag kayo umiyak doon sa loob, huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Yan beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya kasi gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So sabi ko, ganun siya. Ganun po talaga siya. Bawal talaga umiyak. Noong bata pa ako, naalala ko, kasi lagi sinasabi, di ba? Pag natumba tayo, Pilipino, pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Di ba? Oh. Nadagba ko. Sinundo niya ako sa paaralan, tumatakbo ako papunta sa sasakyan, tapos diretso, plak! Diretso talaga, flat. Medyo hindi pa ako kagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin eh. Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan eh. Gumaganyan. Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Masakit eh, di ba? Diretso eh. So ganon po, kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong yaang iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon sa problema. Kaya kanina, napakaganda nung kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. So, at alam niyo po, Attorney JV, totoo yan. Itim po ang nararamdaman nating lahat ngayon kung ano yung nangyayari sa bayan natin. Kaso po, nung binasa ko yung program, nakalagay po doon, my best dress contest. Sabi ko doon sa mga kasama ko, kasi nahuli na dumating yung mga kasama ko eh. Nung nabasa ko yung program na may best dress, sabi ko, pakisabi, dalhan ako ng
Filipiniana. Kasi sasali ako sa Best Dressed Contest, di ba? Siyempre, sali ako sa programa na ito. Pero, nung pagpasok ni Robin Padilla, nakita ko yung kanyang barong, sabi ko, aba, napakaganda ng, pagkasukat, pagkatahi. Yung sa akin, medyo maluwang-luwang pa. Sabi ko, wala na, talo na ako sa Best Dressed. Tapos, nung pumasok si Senator Amy, natanggap ko na po na hindi ako ang best dressed. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, ang ganda ng green mo. Sabi ko, sa akin na yan. Binigay naman niya sa akin. Gusto ko yan dahil see-through, parang pang Ivana Alawi. Kitang-kita dito, no? Pero, kanina, nung nakatayo si Attorney Jimmy Bondoc dito sa harap, Attorney JV, naisip ko na siya na lang ang ating i-best dressed sa table namin. Kasi nagpagawa siya ng barong para sa oath-taking niya. Pwede kita i-oath dito, alam mo ba yon? Pwede ko i-administer yung oath mo. Pero masaya pa rin ako dahil ang nanalo ng ating best dress ay Sara pa rin ang pangalan. Sara Makasait, ma'am, congratulations. At syempre, ang ating male best dressed ay Jambara bin Jinula. Congratulations. Doc Marites, bahala na si Batman, diba? Sabihin ko sa'yo, wala nang mas Pilipino pa sa akin. Kanina, si Jaira, yung atin pong lead organizer galing sa Office of the Vice President, 1:34 na. Nasa hotel pa ako. 1:30 ang magsisimula yung program natin, di ba? 1:34 na, nasa hotel pa ako. Sabi ko sa kanya, Jaira, sabi ko, gusto nyo ba na magsimula na kayo? Kasi ang usapan natin, 1:30. Hahabol na lang ako. Sabi ni Jaira, hindi. Kasi gusto ng mga kasama natin, mga kababayan natin, kasama kanila na kumanta ng Lupang Hinirang. So sabi ko, okay. Pero sabihin mo sa kanila, traffic. At malilate ako. Totoo naman. Totoo din naman talaga. Pero dapat umalis ako ng alauna para umabot ako ng 1:30. Hindi ako aalis ng 1:34 para dumating ng 2:00. Isa pa, traffic yan. Yan lagi pakisabi na traffic. Pangalawa, bahala na si Batman. Noong galing kami sa Hague, tapos nakalimutan ko lang kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa galing kami sa Hague, nito lang nag-duty kami, bisita doon kay dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, Ma, bahala na si Batman, ma. Uy. Tapos sabi niya, Day, sino si Batman? Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? Sabi ko, Ma, si Batman ba? Yung cartoon character ba si Batman? Batman and Robin, Batman. Tapos sabi niya, oh, bakit bahala si Batman? Napaisip din ako, bakit nga ba bahala si Batman? Fresh na fresh yan. Kagagaling lang namin sa biyahe. Tinanong talaga ako ng nanay ko, sino daw si Batman? At hindi ko na rin alam, bakit ba bahala si Batman? Bakit hindi bahala si Superman? Spider-Man? Yan din kasi lagi na ang tanong ko, ang sagot ko sa lahat ng mga tanong
na walang sagot. Kapag hindi ko pa naisip kung ano yung solusyon, bahala na si Batman. Kahapon, alam niyo po, galing kaming Hague. Nakita niyo po yung mga lakad namin doon dahil nagpapalit-palit po kami ng pamilya para panigurado na meron pong pamilya na naandoon, nagbabantay kay dating Pangulong Duterte. So palit-palit po kami lagi. Ako, si Hanilet, yung kuya ko, sumama sa amin si Baste. So kakagaling lang namin doon. Tapos, sa sobrang pagod ko, sa totoo lang din talaga, pagod na din talaga ako na magbiyahe doon. Kasi, ano ba yung biyahe doon? 6 hours plus 9 hours, no? 15 hours yon papunta, tapos 15 hours yon pabalik. Tapos gagawin mo yon every 2 weeks. 15 hours, 15 hours. So napagod ako. Hindi ko na naayos yung aking gamit. Dahil umuwi lang kami ng isang araw. So umuwi kami ng 5, no? Tapos 6 nasa office tayo. Yes, umuwi kami ng June 5. June 6 nasa office kami kasi kailangan namin magpirma at yung mga mag-oath-taking, pwede ka din mag-oath-taking sa office namin. May schedule pa kami sa May 25 ata yun. At pagkatapos nun, June 6 ay aalis na kami. So sa sobrang pagod ko, yung maleta ko, suitcase ko, galing sa Hague. Yun ang dinala ko papunta sa biyahe namin. Galing kaming Vietnam. Sinama ko po yung anak ko at kami lang dalawa at nagbiyahe kami ng Vietnam. So yung dala ko, yun ay galing sa Hague. At nakakatawa dahil yung mga pasalubong na dapat maiwan sa Pilipinas ay nandito po siya sa Malaysia. Ganyan ang sobrang pagod ko na sabi ko sa kasama ko, ilagay mo na lang yung 2 Filipiniana, ito dinagdag lang kasi nagkulang. 2 Filipiniana, ilagay mo na lang yung pasok mo. Tapos, padala mo na yan. Yan na yung check-in. So kahapon, naubusan na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry, sabi nila 24 hours pa daw. So hindi mabalik kaagad dito sa hotel. So sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil kailangan ko ng pangpalit, no? Yung pantulog, okay lang yun, paulit-ulit eh. Kahit nung nagsimula siya nung May 24, pabalik-balik siya. Okay lang yun. Pero yung sa panlakad, kailangan talaga, fresh, no? So, sabi ko sa kanya, bili tayo ng t-shirt. Kain tayo, tapos bili tayo ng t-shirt. So, naglalakad kami sa mall. Sa pavilion. Naglalakad kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, naglalakad kami, sabi ko, alam mo, ang ganda ng Kuala Lumpur. Sabi ko sa kanya, ang daming laman ng kanilang mall, madaming stocks yung kanilang, hindi ka napipilitan na ito na lang bibilhin ko kasi ito lang yung nandoon. Marami kang choices. Napakaganda ng mall, tapos maayos. Tapos sabi ko sa anak ko, maganda to. Sabi niya, oo nga ma. Sabi niya, dalhin natin yung 2 niya daw kapatid. Dalhin natin sila dito para makita nila ang Kuala Lumpur. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napakaganda nung daan. Papunta dito sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung, sinabi mo ma'am. Di ba ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan.
Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya. Pero bakit dito suabe? 'Di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan.